King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1414. Peak Rank 9. Ako ito. Medyo nagulat din si Zhao Fang. Ang Ancient God Origin Jade ay dumating upang mahanap siya. Hindi naman masama ang hitsura mo. Hindi nakakagulat na patay si Sister Yufei sa iyo. Ang Ancient God Origin Jade ay casual na tumingin kay Zhao Fang at pagkatapos ay nagbigay ng bahagyang nanunuya. Yufei. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanlamig sa pagkalito. Gayunpaman, ang mga salita ng Ancient God Origin Jade ay medyo nagpalungkot kay Zhao Fang. Parang nagustuhan lang siya ni Zhao Yufei dahil sa kanyang panlabas na anyo. Kung hindi ako nakarating ngayon, ang lugar na ito ay iyong libingan. Nakita ng Ancient God Origin Jade ang natarantang ekspresyon ni Zhao Fang at bahagyang napangiti. Sa orihinal, ang digmaan ay hindi pa umabot sa isang yugto kung saan ang kalahating hakbang ng mga Godlord ay dapat pakilusan. Gayunpaman, nang malaman ni Zhao Yufei na bumalik si Zhao Fang at pumunta sa frontline, agad siyang lumabas mula sa kanyang pag-iisa, nasabik na sundan siya. Ngunit ang digmaang ito ay nagsimula kay Zhao Yufei. Sa isang kritikal na yugto na tulad nito, natural na hindi mapahintulutan ng spiritual race si Zhao Yufei na umalis. Sa ilalim ng patuloy na kahilingan ni Zhao Yufei, ang spiritual race ay napilitang ihanda ang Ancient God Origin Jade para pumasok sa larangan ng digmaan. Inatasan nila siya ng karagdagang misyon ng pagtiyak sa kaligtasan ni Zhao Fang. Hindi rin inaasahan ni Ancient God Origin Jade na, sa oras na dumating siya para tingnan, makakatagpo niya ang si Ancient God Ice Flame ng Blazing Gold Race. Ancient God Origin Jade, aming lubos na pasasalamat sa iyong mabilis na pagdating. Magalang na tumawag ang Ancient God Blue Distance at ang mga miyembro ng Celestial Net Sect. Elder, lubos kong pasasalamat sa iyong tulong. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi. Kahit na ang Ancient God Ice Flame ay wala talagang magagawa, walang hangad si Zhao Fang na ilantad ang kanyang tunay na paglilinang ng napakaaga. Ang pagdating ng Ancient God Origin Jade ay tunay na nalutas ang problemang ito para sa kanya. Isang kalahating hakbang na Godlord ng Blazing Gold Race ay lumitaw na sa larangan ng digmaan. Ang mga labanan ay magiging mas matindi mula dito. Subukan at gawin ang iyong makakaya. Sinulyapan ni Jade ang Ancient God Origin kay Zhao Fang bago umalis. Narinig na niya ang mga nagawa ni Zhao Fang, ngunit sa oras na ito, si Zhao Yufei ang puso at kinabukasan ng spiritual race. Kung ikukumpara kay Zhao Yufei, si Zhao Fang ay nagpakita ng hindi gaanong ningning. Sa puso ni Ancient God Origin Jade, si Zhao Fang ay isang lalaki na nangangailangan ng isang babae para humingi ng proteksyon para sa kanya, isang tunay na walang kakayahan. Ang digmaan ay umabot sa isang bagong antas. Medyo nag-aalala ang Ancient God Blue Distance. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis ang digmaan. Gaya ng inaasahan, makalipas ang 3 buwan, formal na pumasok sa digmaan ang Ancient God Origin Jade. Sa araw na ito, nagtipon-tipon ang mga nakatataas na miyembro ng ilang malalaking paksayon at kuta. Ang Celestial Net Sect ay kinakatawan ng Ancient God Blue Distance, ang Celestial Net Sect Master, at Zhao Fang. Sa mga unang yugto ng digmaan, ang spiritual race ay ang mas mahinang panig. Ngayong ako na ang personal na namumuno, pangungunahan ko kayo sa pagbawi sa sinakop na teritoryo. Ang Ancient God Origin Jade ay tumayo sa itaas ng iba, ang sentro ng atensyon ng karamihan, at siya ay tila isang diyosa ng tagumpay habang nagsasalita. Sa oras na ito, ang iba't ibang sekta at lahi sa paligid ng Celestial Net Sect ay nagsimulang magsama-sama sa isang napakalaking hukbo. Kinabukasan, sinalakay ng hukbo ng spiritual race ang teritoryo ng Blazing Gold Race. Sa pagkakataong ito, ang biglaang pag-atake ng spiritual race ang nagpahuli sa Blazing Gold Race. Ang spiritual race ay nanalo ng isang malaking tagumpay at nagawang sakupin muli ang ilan sa nawalang teritoryo. Ngunit mabilis na nag-react ang Blazing Gold Race, na nagpadala ng maraming elite na eksperto. Ang mga ito ay mabilis na nagtipon sa isang katulad na makapangyarihang hukbo na pinamumunuan ng Ancient God Ice Flame. Hindi nagtagal at nagkaroon ng unang sagupaan ang dalawang hukbong ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila nagbago ng kulay, ang mga ulap at ang hangin ay umiihip pabalik.
Ang buong mundo ay natatakpan ng mga eksperto na may iba't ibang hugis at kulay, at lahat ng kulay ng kidlat, apoy, yelo, at hangin ay dumaan sa lupa. Mabuti. Ang isang mabangis na labanan tulad ay mahusay para sa paghahasa ng aking sarili. Natuwa si Zhao Feng. Ang ganitong uri ng magulong larangan ng digmaan ay tiyak na gusto niya. Una, ang pakikipaglaban sa isang magulong larangan ng digmaan ay nagbigay daan sa isa na higit na pasiglahin ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Pangalawa, maaaring gamitin ni Zhao Feng ang larangan ng digmaan na ito upang bumuo ng merito, na maaari niyang ipagpalit para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Kapag dumating na ang oras at ibinunyag niya ang kanyang rank 9 cultivation, hindi na siya makakaakit ng pansin. Chaos Origin Divine Sword. Si Zhao Feng ay bumuo ng Dark Silver Energy Sword sa bawat kamay. Whoosh! 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 Nagsimulang kumurap ang kanyang katawan sa larangan ng digmaan. Sa bawat paghinto, isa o dalawang buhay ang kikitilan niya. Si Zhao Feng ay may kakayahang pumatay ng mga eksperto na may parehong ranggo sa isang suntok. Sa unang sagupaan ng dalawang malalaking hukbong ito, ang spiritual race ang nangibabaw. Sa ikalawa at ikatlong laban, ang spiritual race ay nanalo pa rin. Samantala, nagsimulang bumuo ng reputasyon si Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, si Zhao Feng ay parang Diyos ng kamatayan. Ang mga eksperto sa parehong ranggo ay agad na pinatay habang kahit ang rank 9 ancient gods ay hindi makatagal laban sa kanya. Siyempre, ang kanyang walang pigil na pagpatay ay nakakuha din sa kanya ng atensyon ng Blazing Gold Race. Siya si Zhao Feng. Brother, magtulungan tayo at patayin siya. Isang pares ng Blazing Gold Race na kapatid ang marahas na tumitig kay Zhao Feng. Bagamat si Zhao Feng ay isang peak rank 8, ang pagpatay sa kanya ay magbibigay ng halos parehong bilang ng mga kontribusyon na puntos gaya ng pagpatay sa isang peak rank 9 ancient god. Ang magkapatid na lalaki ay rank 9 ancient gods, at pareho silang napakalakas kaya malapit na sila sa peak rank 9. Swoosh! Swoosh! Ang dalawa sa kanila ay dahan-dahang pumanaw sa larangan ng digmaan, unti-unting gumagapang hanggang kay Zhao Feng. Sa isang tiyak na distansya, pareho nilang sinindihan ang kanilang mga bloodline at isinantabi ang lahat para singilin kay Zhao Feng. Mamatay! Ang magkapatid na ito ng Blazing Gold Race ay nag-isa ng kanilang mga saber, na nagpakawala ng dalawang blades ng nakakapasong apoy. Arg! Isang rank 8 ancient god na nabigong umiwas sa oras ay nasunog sa apoy na ito. Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang makapangyarihang rank 9 ancient god na ito ay malapit nang lumunin si Zhao Feng, ngunit sa sandaling ito. Swish! Isang malabong berdeng malakristal na liwanag ang bumaril mula sa abot tanaw, dala nito ang napakalaking presyon ng bloodline ng spiritual race, at tumama sa dalawang talam ng apoy. Boom! Bang! Parehong nilipol ang mga talam, at ang magkapatid na lalaki ay napaatras ng lakas na ito, na nagtamo ng matinding pinsala. Kalokohan, half-step godlord ng spiritual race. Tumingin sa abot tanaw ang dalawang magkapatid na Blazing Gold Race. Ang pag-atake ngayon ay pinakawalan ng Ancient God Origin Jade. Langit. Ang Ancient God Origin Jade ay nasa gitna ng isang malaking labanan sa Ancient God Ice Flame, ngunit mayroon pa siyang oras para bigyang pansin si Zhao Feng at iligtas siya mula sa panganib. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na medyo malapit kay Zhao Feng ay napasigaw sa gulat. Kahit na ang kasalukuyang diyosa ng spiritual race ay si Zhao Yufei, para sa mas lumang henerasyon, ang kanilang diyosa ay Ancient God Origin Jade. Karaniwan, ang Ancient God Origin Jade ay hindi man lang titingin sa mga mata nila, ngunit sa larangang ito ng digmaan, nagkaroon ng oras ang Ancient God Origin Jade na bigyang pansin si Zhao Feng habang nakikipaglaban at iligtas siya sa anumang nakamamatay na panganib. Ang tanawing ito ay agad na nagpagulat at nainggit sa marami sa mga spiritual race ancient gods sa paligid. Ano ang espesyal doon? Hindi pa ito ang unang pagkakataon. Mahinang bamulong ang isang rank 9 ancient god sa di kalayuan. Noon, isa siya sa mga batang talento ng spiritual race na humabol sa ancient god Origin Jade. Mamatay. Si Zhao Feng, na may hawak ng Chaos Origin Divine Swords, ay kinasuhan sa Blazing Gold Race Brothers.
Pareho silang nasugatan sa pag-atake ng isang kalahating hakbang na Godlord, na naging dahilan upang sila ay mahina. At si Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa kanila, kaya pagkatapos ng maikling pagtugis, nagawa niyang patayin silang dalawa. Ang digmaan ay nagpatuloy sa ika-8 taon nito. 50 hanggang 60 laban ang naganap sa panahong ito, at ang spiritual race ay nanalo sa napakaraming bilang ng mga ito. Ang spiritual race ay unti-unting binawi ang lahat ng teritoryong nawala at ngayon ay nagsisimula ng salakayin ang mga lupain ng Blazing Gold Race. Sa digmaang ito, kakaunti ang naging sikat sa buong spiritual race at Zilling Zone. Ang pinakasikat sa kanilang lahat ay natural na si Zhao Fang. Sa bawat laban, si Zhao Fang ay makakakuha ng pinakamaraming kontribusyon na puntos, na mas mataas kahit sa rank 9 Ancient Gods. Ngunit ang daldalan tungkol kay Zhao Fang ay walang kinalaman sa kanyang mga nagawa. Sabihin, sa tingin mo ba may nangyayari sa pagitan ng Ancient God Origin Jade at Zhao Fang? Nagustuhan kaya ng Ancient God Origin Jade si Zhao Fang. Pero hindi ba gusto nina Zhao Fang at Zhao Yufei ang isa't isa? Hindi ko akalain na ang mga babaeng kababalaghan ng dalawang magkaibang henerasyon ay magkakagusto sa iisang tao. Mayroong tsismis na matatagpuan tungkol sa Ancient God Origin Jade at Zhao Fang sa mga garrison ng spiritual race araw-araw, at habang kumakalat ang mga tsismis na ito, lalo silang naging walang katotohanan. Walang magagawa si Zhao Fang tungkol dito, kaya hindi siya nag-alala tungkol dito. Ginamit niya ang lahat ng mga kontribusyon na naipon niya sa 8 taon na ito upang ipagpalit sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Siyempre, cover lang ito. Si Zhao Fang ay mayroon ng mga mapagkukunan ng ilang beses na mas mahalaga kaysa sa mga mapagkukunang ipinagpalit niya. Sa loob ng space-time robe, maraming sinaunang mapagkukunan ng napakatandang edad ang lumutang sa harap ni Zhao Fang. Pinapaikot niya ang Chaos Heaven Void Origin Technique at sinisipsip ang enerhiya sa mga mapagkukunang ito sa maayos na paraan. Buzz. Buzz. Isang baluktot at magulong enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang, na nakakaapekto sa nakapalibot na space-time. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Zhao Fang ay naging bahagyang hindi totoo habang ang isang malakas na spatial disturbance ay nakaapekto sa paligid niya. Whoosh! Ang distortive energy sa hangin ay nilamon ng isang invisible energy at ibinalik sa katawan ni Zhao Fang. Peak Level 8 sa Space Intent. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, na kumikislap ng napakalakas na space energy. Ang Peak Level 8 sa Space Intent ay nagpahiwatig din na naabot na niya ang rurok ng ika-4 na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Ang pagsulong na ito sa kanyang pamamaraan ay naging dahilan upang ang paglilinang ni Zhao Fang ay tumaas sa tuktok ng rank 9. Mukhang kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasara ng aking paglilinang. Walang magawang ngumiti si Zhao Fang. Siya ay orihinal na nagplano na tanggalin ang kanyang cultivation sa lalong madaling panahon at ibunyag ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa kanyang sorpresa, pagkatapos ng mahabang panahon ng tempering, ang kanyang cultivation ay umabot sa pinakamataas na rank 9. Pagkalipas ng 3 buwan, muling naglaban ang dalawang lahi. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban si Zhao Fang bilang isang rank 9 Ancient God, na ikinagulat ng magkabilang panig. Sa wala pang 20 taon, tumaas siya mula sa rank 7 hanggang sa rank 9. Ang nakakatuwang bilis ng pagpapabuti na ito ay nag-iwan kahit na ang mga eksperto ng spiritual race bloodline sa alikabok. Marahil kahit si Zhao Yufei kasama ang kanyang God Martial Race legacy ay hindi maihahambing. Hindi maaaring iwanang buhay ang brat na ito. Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay may napakalungkot na tingin. Sa ngayon, ang parehong lahi ay nagpadala ng 2 kalahating hakbang na Godlords sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang Ancient God Origin Jade na iyon ay patuloy na nagbabantay kay Zhao Fang habang nakikipaglaban. Medyo mahirap patayin siya. Bahagyang umiling ang Ancient God Ice Flame. Sa pagkakataong ito, tumagal lamang ng ilang sandali ang labanan bago umatras ang Blazing Gold Race, na nagbigay daan sa spiritual race na muling magwagi. Para sa susunod na 2 taon ng digmaan, ang Blazing Gold Race ay nagpatibay ng isang depensibong paninindigan. Gayunpaman, ang spiritual race ay hindi nag-drop ng kanilang bantay. Nadama ng lahat na ang digmaang ito ay malapit nang pumasok sa huling yugto nito. Sa loob ng space-time robe,
Katatapos lang makapasok sa peak rank 9, kailangan ni Zhao Feng ng mahabang panahon para patatagin ang kanyang lakas. Kasabay nito, mayroon siyang bahagi ng kanyang isip na linangin ang iba pang mga aspeto. Buzz. Ang Chaos Origin Divine Power ay umusbong, nagsasama-sama sa isang espada ng maputik at maitim na pilak sa kamay ni Zhao Feng. Hiss. Hiss. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga arko ng kuryente sa espada. Ito ay hindi ordinaryong kidlat, ngunit ang Tribulation Lightning na nakaimbak sa Lightning Soul Body ni Zhao Feng. Sa kanyang pagbabalik, sinubukan ni Zhao Feng na pagsamahin ang maliit na Chaos Origin Divine Sword sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame. Gayunpaman, ito ay napakahirap. Bukod dito, ang hindi pagsasama-sama ng dalawang makapangyarihang pamamaraan ng Eye Bloodline na ito ay magreresulta sa isang backlash. Dahil dito, sumuko si Zhao Feng sa pagsasama-sama ng mga diskarte sa Eye Bloodline. Gumawa siya ng konsesyon at sa halip ay sinubukang i-fuse lang ang Tribulation Lightning Energy sa Chaos Origin Divine Sword. Pop. Hiss. Parami ng parami ang kidlat na lumitaw sa Chaos Origin Divine Sword, at nagsimula itong lumiwanag ng higit at higit na liwanag. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Zhao Feng habang nakatitig sa espada sa kanyang kamay. Sa isang tiyak na sandali, ang enerhiya ng Tribulation Lightning sa Chaos Origin Divine Sword ay tila nagpatibay ng isang tiyak na pagkakasunod-sunod o pattern habang sakop nito ang kabuuan ng espada. Sa isang sulyap, ito ay tila isang nakakapang-alog ng kaluluwa na Chaos Lightning Sword. Swoosh! Swish! Bahagyang lumipat si Zhao Feng, kung saan ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay naglabas ng madilim na kidlat. Ang enerhiya na pinakawalan ng kidlat na ito ay napakalakas na naging sanhi ng pagkasira ng paligid. Tagumpay. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na ito. Si Zhao Feng ay may kagalakan at umaasang hitsura sa kanyang mukha. King of Gods, Kabanata 14:15. Nasa panganib Origin Jade. Lumipas ang isa pang taon sa digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ngayon, lahat ng half-step na Godlords ng dalawang lahi ay nai-deploy na. Ngunit ang magkabilang panig ay mayroon lamang 3 kalahating hakbang na Godlords bawat isa. Kahit na may maliit na pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila, hindi sila sapat upang magpasya sa kinalabasan. Iilan lang ang mga figure ang naruroon sa Secret Conference Hall ng Spiritual Race. Ang mga taong ito ay pawang mga napakataong miyembro ng pinakamataas na antas ng Spiritual Race, silang lahat ay ganap na tapat sa layunin nito. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang komperensyang ito. 3 bola ng malakristal na Divine Light ang lumutang sa pinakaharap. Nasa kalagitnaan tayo ng pakikipag-usap sa half-step na Godlords of Divine Tree Ocean. Kung magtatagumpay tayo, magkakaroon tayo ng makapangyarihang kalahating hakbang na Godlord ng Medicine daw sa ating panig, na magiging sanhi ng ating buong lahi na makaranas ng isang mahusay na paglukso sa kapangyarihan. Ang Third Elder ng Spiritual Race ay nagpahayag ng ilang magandang balita. Narinig ko na ang Blazing Gold Race ay nakikipag-usap sa Heaven Shaking Alliance, kahit na walang balita kung paano sila nagpunta. Sabi ng isang maputing buhok na matandang babae ng Spiritual Race. Ang Divine Tree Ocean at ang Heaven Shaking Alliance ay ang iba pang 25-star na paksayon ng Zilling Zone. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang Blazing Gold Race at Heaven Shaking Alliance ay hindi pa nagkakaayos. Kumpiyansa na sabi ng Ancient God Origin Jade. Marahil dahil sa pagsupil ng Life Sacred Land, ang 25-star na paksayon na ito ay medyo nag-aatubili na makialam sa digmaang ito. Ngunit hindi sila maaaring sumuko sa mga negosasyon. Kung ang Divine Tree Ocean ay handang tiisin ang pressure ng Sacred Land at tulungan ang Spiritual Race, ang resulta ng digmaan ay magpapasya. Magpapahinga tayo ng 1 buwan tapos aatake ulit. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magpakita ng magandang palabas para malaman ng Divine Tree Ocean na ang Spiritual Race ay may napakataas na pagkakataong manalo. Nagdilim ang mga mata ng Third Elder habang siya ay tumawag. Lahat ng nakapaligid na Spiritual Race Elders ay tumango. Makalipas ang 1 buwan, biglang inihayag ng Third Elder na ang hukbo ay sasabak sa labanan. Ang mga dalubhasa ng iba't ibang lahi at dalubhasa ay agad na nagbuo,
sumakay sa malalawak at mabagsik na barkong pandigma na lumipad sa malayo. Pagdating sa garrison ng Blazing Gold Race, patayin. Utos ng Third Elder, kung saan sumugod ang isang malawak na hukbo. Kasabay nito, ang tatlong kalahating hakbang na Godlords ay lumipad sa mas malawak na larangan ng digmaan ng kalangitan upang pindutin ang pag-atake. Boom! Sa palasyo sa ibaba, ang parehong nakakapaso at nakakalamig na enerhiya ay bumaril sa hangin. Ang tatlong half-step na Godlords of the Blazing Gold Race ay lumitaw. Tapos na ang oras ng Blazing Gold Race. Tinitigan ng Third Elder ang tatlong half-step na Godlords. Sa mga kamakailang kampanya, ang Blazing Gold Race ay palaging nasa depensiba. At ngayon lang, nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang divine sense na, kung ibubukod ng isa ang kalahating hakbang na Godlords, ang puwersa ng Blazing Gold Race ay mas mahina kaysa sa spiritual race. Ang kinalabasan ay hindi pa napagpasyahan. Ang mga mata ni Elder Jin ay kumislap ng kakaibang liwanag. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang makipaglaban ang 6 na half-step na Godlords. Boom! Ang mga alon ng divine power na ginawa sa sandaling ito ay naging sanhi ng lahat ng mga tao sa ibaba upang manginig sa takot. Patayin. Sa digmaang ito, iisa lang ang layunin ni Zhao Fang. Ang maasa ang kanyang sarili sa isang estado kung saan ang kanyang paglilinang ay pinigilan. Ito ay isang napakakaraniwang paraan ng self-tempering. Maraming paksayon ang may mga espesyal na silid sa pagsasanay na naglagay ng mga paghihigpit sa user, tulad ng sobrang gravity o pinipigilang bilis o mga intent, na nagpapahintulot sa user na makakuha ng higit na pag-unlad mula sa kanilang pagsasanay. Swish! Ang katawan ni Zhao Fang ay kumurap-kurap, at nang siya ay susunod na lumitaw, napatay niya ang pinakamataas na rank 8 na napakabilis ng kidlat. Namatay ang pinakamataas na rank 8 nang hindi man lang alam kung paano. Tama, subukan natin ang Chaos Origin Lightning Tribulation Sword. Sa kaisipang ito, ang Chaos Origin Divine Sword sa kaliwa ni Zhao Fang ay unti-unting nagsimulang kumaluskos sa kidlat. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na mabilis na papalapit sa kanya. Peak Rank 9. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo at nakita ang isang nakakapasong gintong apoy na dumadagandong patungo sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanlamig ang tingin ni Zhao Fang. Sa mga tagalabas, kamakailan lang ay nakapasok siya sa rank 9, kaya hindi siya lumabas para patayin ang peak rank 9s. Ngunit kung ang pinakamataas na rank 9 ay dumating upang atakihin siya, hindi siya magiging magalang. Ngunit ilang sandali pa, bumantong hininga si Zhao Fang. Boom! Swish! Isang mahinang berdeng sword light ang bumaril mula sa di kalayuan, na puno ng matinding pressure ng spiritual race bloodline. Muling tinulungan ni Ancient God Origin Jade si Zhao Fang. Maraming eksperto sa paligid ang natigilan o nanghihinayang. Talaga bang nagustuhan ng Diyosa ng huling henerasyon si Zhao Fang? Naramdaman ang pag-atake ng isang half-step na Godlord, ang pinakamataas na rank 9 nanograms Blazing Gold Race ay agad na umatras. May mali. Nang makitang umatras ang kanyang kalaban, napangiwi si Zhao Fang. Ang Ancient God Origin Jade ay nasa gitna ng isang matinding labanan, at isa lamang itong casual na pag-atake sa kanya. Ang isang peak rank 9 ay dapat na nakayanan ito. Ngunit pinili ng taong ito na umatras. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Zhao Fang. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, gamit ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang kalahating hakbang na Godlord battlefield. Mamatay. Ang mga mata ng Ancient God Ice Flame ay sumabog na may malamig na liwanag. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay, kung saan biglang lumitaw ang isang kulot na elder na nakasuot ng itim at berdeng damit. Swish! Sa sandaling lumitaw ang elder na ito, pinakawalan niya ang isang napakalaking palad na nabuo mula sa berdeng ambon. Half-step Godlord, Ancient God Dark Crow. Namutla ang Ancient God Origin Jade habang nagmamadaling ay circulate ang kanyang divine power. Isang manipis na layer ng kristal ang nabuo sa kanyang balat. Boom! Bang! Ang palad ng umuugong berdeng ambon ng Ancient God Dark Crow ay bumangga laban sa Ancient God Origin Jade. Lason. Napangisi si Ancient God Origin Jade.
Ang lason na ginamit ng Ancient God Dark Crow ay lubhang kakaiba dahil ito ay may kakayahang tumagos sa kanyang mga depensa at pumasok sa kanyang spiritual race katawan. Ito ay malinaw na ito ay isang lason na partikular na nilikha upang gamitin laban sa spiritual race. Kasabay nito, bumaba ang napakalamig na palad ni Ancient God Ice Flame. Boom! Bang! Ang defensive layer sa katawan ni Ancient God Origin Jade ay nagyelo at nagkahiwa-hiwalay. Ang lamig at ang lason ay nagsimulang pumasok sa katawan ni Ancient God Origin Jade. Si Ancient God Origin Jade. Ito ay Ancient God Dark Crow. Ito ay isang problema. Ang dalawa pang kalahating hakbang na God Lords ng spiritual race ay may labis na malungkot na mga ekspresyon. Ang Ancient God Dark Crow ay may ilang reputasyon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Siya ay napakatalino at may partikular na interes sa mga lason. Nabalitaan na 5 kalahating hakbang na God Lords ang namatay sa lason ng Ancient God Dark Crow, at isa sa kanila ang pinatay mismo ng Ancient God Dark Crow. Hihihi, mukhang nakikipagnegosasyon kami sa Heaven Shaking Alliance, ngunit talagang nag-recruit kami ng Ancient God Dark Crow kanina. Malakas na tumawa si Elder Jin. Hihihi, sa labanang ito, ang iyong spiritual race ay kailangang magbayad ng malaking halaga sa dugo. Ang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Blazing Gold Race ay tumawa ng masama. Siya ang nakaisip ng planong ito. Noong una, gusto nilang harapin si Zhao Fang, ngunit ang patuloy na atensyon ng Ancient God Origin Jade ay naging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Ngunit nang pag-isipan nila ito, nagsimula silang magtaka kung magagamit ba nila si Zhao Fang laban sa Ancient God Origin Jade. Gayunpaman, ito ay isang kalahating hakbang na God Lord. Kahit nasakupin nila ang kanyang kahinaan, mahihirapan silang masaktan o patayin siya ng husto. Kaya ang Blazing God Race ay nagtatago ng Ancient God Dark Crow malapit sa Ancient God Ice Flame. Ngayon lang, habang tinulungan ng Ancient God Origin Jade si Zhao Fang, biglang lumitaw ang Ancient God Dark Crow at sumama sa Ancient God Ice Flame para maglunsad ng pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala sa Ancient God Origin Jade. Ngayon, ang lason ng Ancient God Dark Crow ay tumagos na sa divine body ni Ancient God Origin Jade. Sa labanang ito, nagkaroon pa sila ng pagkakataon na patayin ang Ancient God Origin Jade. Ang Ancient God Origin Jade. Naramdaman ng Third Elder ng spiritual race ang bigat ng bagay at gustong humingi ng tulong sa Ancient God Origin Jade, ngunit hindi siya bibigyan ng Elder Jin ng Blazing Gold Race ng ganitong pagkakataon. Kalokohan. Kasuklam-suklam at walang hiya. Pinunasan ni Ancient God Origin Jade ang dugo sa kanyang labi habang malamig na nakatitig kay Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow. Swish. Kumikislap ang kanyang katawan nang magsimula siyang tumakas sa malayo. Siya ay lubhang nasugatan at nalasan. Natural na hindi niya kayang labanan ang dalawang half-step na God Lord na ito. Kapag siya ay namatay, ang kahihinatnan ng labanan na ito ay karaniwang magpapas siya. Dahil dito, agad siyang nag-message sa God Lord ng kanilang lahi. Kung kaya niyang magtagal hanggang sa dumating ang God Lord, magkakaroon pa rin ng pag-asa ang spiritual race. Ancient God Origin Jade, oras na upang matapos ang labanan sa pagitan natin. Malamig na ngumuso si Ancient God Ice Flame habang hinahabol niya. Ha! Nakakaawa talaga ang pumatay ng ganyang kagandahan. Isang madilim na berdeng ilaw ang kumikinang sa mga mata ng Ancient God Dark Crow, at nagsalita siya sa medyo nanghihinayang tono. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step na God Lords ay umalis sa malawak at nakakatakot na larangan ng digmaan, lumipad sa malayo. Si Ancient God Origin Jade. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Origin Jade ay tinambangan at labis na nasugatan ng dalawang half-step na God Lords. Nasaksihan ng mga miyembro ng spiritual race sa ibaba ang tanawing ito at agad na nasira ang kanilang moral. Ang ilan sa kanila ay mga tagahanga ng Ancient God Origin Jade at labis na nag-aalala, na walang ibang gusto kundi ang habulin siya. Ngunit ang labanan sa pagitan ng mga half-step na God Lords ay hindi isang bagay na kaya nilang panghimasukan. Bukod dito, ang spiritual race ay ngayon ang mas mahinang panig, kaya hindi sila maaaring umalis sa labanan. Gago, lahat ng ito ay dahil sa batang iyon. Nahulog lang sa panganib ang Ancient God Origin Jade dahil iniligtas niya siya.
Nasaktan mo ang buong spiritual race. Maraming tao ang bumaril ng galit na tingin kay Zhao Fang. Defensive retreat. Agad na tumawag ang third elder ng spiritual race. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang spiritual race ay magdaranas ng matinding pinsala. Kung umatras sila pabalik sa kanilang sariling teritoryo, maaari nilang magamit ang lupain upang iligtas ang sitwasyon. Para isipin na magiging ganito. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Bagamat tinulungan ni Ancient God Origin Jade si Zhao Fang sa kanyang sariling kalooban, sa huli, siya ang nag-aalaga kay Zhao Fang sa buong oras na ito. At sa pagkakataong ito, tiyak na dahil kay Zhao Fang kaya siya nasa ganoong desperado na sitwasyon at nasa panganib na mamatay. Swish! Kumurap-kurap ang katawan ni Zhao Fang habang papunta siya sa direksyon ng tatlong half-step na Godlords. Hihihi, may konsensya ang batang ito. Alam niyang sinaktan niya si Ancient God Origin Jade at umalis siya para iligtas siya. Ang maikling kalahating hakbang na Godlord ng Blazing Gold Race ay nagkaroon ng mas masamang ngiti. Kung magtutulungan ang Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow, madali nilang mapatay ang Ancient God Origin Jade. Sa pamamagitan ng pagpunta ngayon, ipinadala lamang ni Zhao Fang ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Sa pagkakataong ito, kumita ng napakalaking tubo ang Blazing Gold Race. Zhao Fang. Ang third elder ay tumawag sa alarma, ang kanyang mukha ay nakakunot. Ngunit nagkunwari si Zhao Fang na parang hindi niya naririnig at palayo ng palayo. Dahil dito ay lalong naging malungkot ang third elder, nabaluktot ang kanyang mukha sa gulat at galit, ngunit wala siyang magagawa. Arctic Flame. Ang palad ng Ancient God Ice Flame ay nagpakawala ng napakalaking bola ng kulay abo-puting apoy. Hihihi, tumigil ka sa pagpupumiglas. Ang Ancient God Dark Crow ay nagbigay ng masasamang ngiti, ang kanyang malakoko na mga kamay ay naglalabas ng itim na daloy ng enerhiya. Whoosh! Whoosh! Ang Ancient God Origin Jade ay tumakas habang umiiwas at nagtatanggol din sa sarili, ngunit nasugatan na siya at nalisan, na iniwan siya sa katamtamang kondisyon. Bang! Ang isang bahagi ng kapangyarihan sa mga pag-ataking ito ay tumama sa katawan ni Ancient God Origin Jade, na tumalikod sa kanya ng ilang li. Ancient God Origin Jade, isuko ang paglaban na ito at maaari kang mamatay ng mas kaaya-ayang kamatayan. Malamig na sigaw ng Ancient God Ice Flame. Ang dalawang half-step na Godlord ay mabilis na lumapit sa Ancient God Origin Jade. Kalokohan. Bahagyang mapatla ang Ancient God Origin Jade, malabo at walang ilaw ang kanyang malakristal na katawan. Maraming sugat sa kanyang katawan, tulad ng mga bitik na lumalabas sa isang walang kapintasang kayamanan. Hihihi. Gagamitin lang kita para subukan ang mga lason ko. Tumawa ng masama ang Ancient God Dark Crow habang lumilipad siya palapit sa Ancient God Origin Jade. Ngunit sa sandaling ito, isang spatial ripple ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang iglap, narating ni Zhao Fang ang panig ni Ancient God Origin Jade. Hihihi, kasintahan mo ba siya? Tanong ng Ancient God Dark Crow na may nakakatuwang ngiti. Para sa isang rank 9 Ancient God na masagasaan sa oras na tulad nito ay talagang nabigla siya. Mga tanga talaga. Ngumisi si Ancient God Ice Flame. Dati niyang sinubukang patayin si Zhao Fang ngunit napigilan siya sa bawat pagtatangka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos gamitin si Zhao Fang para masaktan ng husto ang Ancient God Origin Jade, si Zhao Fang ay nasagasaan para ipadala ang sarili sa kanyang kamatayan. Ito ay tunay na nagpapabagsak ng dalawang lawin gamit ang isang palaso. Anong ginagawa mo dito? Natigilan muna si Jade, at pagkatapos ay sumigaw siya. Bagamat umaasa siyang may darating at magliligtas sa kanya, si Zhao Fang ay isa lamang rank 9 Ancient God. Ano ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Ipinadala lang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Ililigtas kita. Diretsyong sabi ni Zhao Fang sa harap ng dalawang half-step na Godlords, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, isang malalim at mabigat na enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. King of Gods, Kabanata 14:16. Pagligtas kay Origin Jade. Ililigtas kita. Diretsyong sabi ni Zhao Fang sa harap ng dalawang half-step na Godlords, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito,
Isang malalim at mabigat na enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tinitigan ni Zhao Fang ang dalawang half-step na God Lords, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at walang takot, ang kanyang katawan ay mukhang makapangyarihan at kahanga-hanga. Peak Rank 9. Sa una, hindi alam ng Ancient God Origin Jade kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay natigil ang kanyang ekspresyon sa gulat. Nararamdaman niya ang cultivation ni Zhao Fang na umaangat hanggang sa pinakamataas na rank 9. Oh, kaya't itinatago ng batang ito ang kanyang paglilinang. Nagningning ang mga mata ni Ancient God Dark Crow. Siyempre, hindi ito ang ikinagulat niya. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na rank 9 ay wala pa rin sa kanyang mga mata. Ang ikinagulat niya ay ang paraan ni Zhao Fang sa pagtatago ng kanyang cultivation ay isang bagay na kahit na ang kalahating hakbang na mga lord-lord na ito ay hindi nakikita. Hindi pwedeng iwan ng buhay ang batang ito. Nanlamig ang tingin ng Ancient God Ice Flame. Habang nakatingin siya kay Zhao Fang, nakaramdam siya ng bahagyang takot at gusto niyang alisin agad ang taong ito sa kanyang paningin. Niloloko mo ba ako sa buong oras na ito? Medyo nagalit ang Ancient God Origin Jade. Ang taong pinoprotektahan niya sa buong panahon na ito ay talagang pinakamataas na rank 9. Ang isang Zhao Fang na may pinakamataas na rank 9 cultivation ay hindi nahaharap sa panganib sa larangan ng digmaan ng mga eksperto na mas mababa sa kalahating hakbang na Godlord level at hindi na kailangan ng tulong niya, ngunit hindi niya alam at tinulungan si Zhao Fang sa loob ng 10 taon. Bagamat galit na galit siya, inilagay ni Zhao Fang ang kanyang sarili laban sa dalawang half-step Godlords upang iligtas siya. Ito ay medyo naantig sa Ancient God Origin Jade at nagparamdam sa kanya ng matinding init. Bigla, naramdaman niya ang nagyayelong layunin ng Ancient God Ice Flame na pumatay at agad na nagsabi. Kahit na ikaw ay isang peak rank 9, hindi mo ako mailigtas. Bilisan mo at tumakbo. Gusto mo bang umalis ngayon? Huli na. Ang katawan ng Ancient God Ice Flame ay lumundag ng malamig na puting apoy, na tinatakpan ang nakapalibot na lugar sa isang layer ng hamog na nagyelo. Sa oras na ito, hahayaan pa niya ang Ancient God Origin Jade kung mapapatay niya muna si Zhao Fang. Hihihi, mayabang na bata, masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. Kumaway ng palad ang Ancient God Dark Crow, nagpakawala ng madilim na berdeng ambon na nabuo sa isang higanteng balangkas na sumugod kay Zhao Fang. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Ice Flame ay nagpaputok ng kamao na gawa sa nagyayelong apoy, at ang lamig na dulot ng mga apoy na ito ay tila kayang magyayelo at basagin ang lahat ng bagay. Umalis ka dito. Agad na sabi ni Ancient God Origin Jade. Kung mayroon lamang isang kalahating hakbang na Godlord, maaaring nailigtas siya ni Zhao Fang, ngunit kaharap nila ang dalawang half-step na Godlords, at kahit ang peak rank 9 cultivation ni Zhao Fang ay hindi kayang iligtas ang sitwasyon. Bukod dito, ang Ancient God Dark Crow ay nagtataglay ng abnormal na lakas at bihasa sa mga lason, at sa tulong ng Ancient God Ice Flame, mas malakas pa siya. Ang mga pag-atake ng dalawang half-step na Godlords ay malapit nang lumunin ang Ancient God Origin Jade at Zhao Fang, nang biglang, inilagay ni Zhao Fang ang isang malakas na braso sa payat na baywang ni Ancient God Origin Jade. Anong ginagawa mo? Namula si Ancient God Origin Jade habang sinasaway siya. Ngunit dahil nasugatan siya at nalasan, natural na wala siyang lakas para makatakas mula sa pagkakahawak ni Zhao Fang. Chaos Heaven Void Ring. Ang Chaos Origin Divine Power ay umakyat sa paligid ni Zhao Fang, na lumikha ng isang hadlang ng Dark Silver na nakapalibot sa kanya at ng Ancient God Origin Jade. Boom! Whoosh! Ang kalansay ng lason ay pumasok, nilunod ang lugar sa lason. Lahat ng buhay sa lugar ay agad na napatay, at maging ang mga bato ay nagsimulang mabulok. Ngunit sa loob ng Chaos Heaven Void Ring, si Zhao Fang at Ancient God Origin Jade ay ganap na maayos. Bukod dito, ang Chaos Heaven Void Ring ay mabilis na sumisipsip ng lason na enerhiya upang palakasin ang sarili nito. Sa sandaling ito, bumaba ang kamao ng nagyayelong apoy. Boom! Sa harap ng nagyayelong apoy na ito, isang bahagi ng Chaos Heaven Void Ring ang naputol, na nagpapahintulot sa apoy na sumugod sa loob. Kung ikukumpara sa pag-atake ng Ancient God Dark Crow, ang pag-atake ng Ancient God Ice Flame ay likas na eksplosibo at agad na nakayanan ang napakalaking pinsala.
Kung hindi dahil sa katotohanang na-absorb ng Chaos Heaven Void Ring ang enerhiya ng Ancient God Dark Crow, hindi nito kakayanin ang matinding pag-atake ng Ancient God Ice Flame. Naharangan niya ito. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Ice Flame at Sin Ancient God Dark Crow ay parehong namangha. Para sa pinakamataas na rank 9 na harangin ang mga pag-atake ng dalawang half-step God Lords ay talagang masyadong nakakagulat. Sa loob ng Chaos Heaven Void Ring, nabigla din ang Ancient God Origin Jade. Sa oras na ito, mahigpit siyang napapikit kay Zhao Fang, isang hindi malay na reaksyon na nagmula sa pag-iisip na malapit na siyang mamatay sa mga pag-atake ng dalawang half-step na God Lords. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, ang kanyang nagyayelong mukha ay lalong namula, at dali-dali niyang sinubukang lumayo. Huwag kang magpabeya. Patayin mo siya ngayon na. Ang mukha ni Ancient God Ice Flame ay isang sheet ng yelo. Ang mga pag-atake ngayon ay hindi ganap na seryoso dahil sa tingin nila ay sapat na ang mga ito para patayin si Zhao Fang. Ang resulta, gayunpaman, ay nag-iwan sa kanila ng labis na pagkagulat. Hindi maganda. Seryoso na sila sa pagkakataong ito. Ang Ancient God Origin Jade ay nag-aalalang tumingin kay Zhao Fang, ngunit napagtanto niya na si Zhao Fang ay nanatiling hindi nababagabag, na parang ang dalawang half-step God Lords ay hindi bagay sa kanyang paningin. Dalawang half-step God Lords ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Lumilipad ang isip ni Zhao Fang habang sinusubukan niyang mag-isip ng mga hakbang. Sa rank 9, napatay niya ang isang kalahating hakbang na God Lord ng Ancient Soul Hall, ngunit ang kanyang kalaban ay nasugatan sa oras na iyon at napigilan din ng Light Race Divine Kingdom. Ang Ancient God JLC at ang iba ay mayroon lamang 60% ng kanilang pinakamataas na lakas sa laban na iyon. Ngayon, si Zhao Fang ay hindi lamang nakaharap sa isang kalahating hakbang na God Lord ng buong lakas, ngunit dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Higit sa lahat, ang Ancient God Origin Jade ay nullisan at kailangang gamutin sa lalong madaling panahon. Lalabanan ko kayo. Ngumiti si Zhao Fang, at pagkatapos ang kanyang katawan ay nag-alon ng space energy. Lumitaw ang isang maitim na damit na pilak, kumikinang na may nakasisilaw na pilak na liwanag. Sa sandaling ito, dalawang figure ang lumabas sa space-time robe. Boom! Ang isang nanginginig sa langit at mapaminsalang enerhiya ay agad na nagsimulang kumalat sa lugar. Ang dalawang half-step God Lords na papalapit kay Zhao Fang at Ancient God Origin Jade ay biglang huminto, nanginginig ang kanilang mga bloodline. Anong bloodline ito? Nanginginig ang Ancient God Ice Flame. Isang masamang tao ang lumitaw, na napapalibutan ng madilim na pulang draconic na apoy. Sa kabilang banda, isang gwapo at misteryosong kabataan ang lumitaw sa gitna ng spatial distortion. Ito ay walang iba kundi ang clone na nilikha ni Zhao Fang hindi pa katagal, si Zhao Kong. Destruction Dragon Race. Eye of Space-Time. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Dark Crow. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi umabot sa pinakamataas na rank 9 ang lalaking nakaitim o ang misteryosong kabataan. May mga katulong siya. Natuwa si Ancient God Origin Jade. Ang dalawang katulong na tinawag ni Zhao Fang ay walang mataas na antas ng cultivation, ngunit ang kanilang sobrang kakaibang background ay naging mas malakas sa kanila kaysa karaniwan. Hahaha, ipaparanas ko sa iyo ang galit ng Destruction Dragon Race. Ang Black Destruction Dragon ay malupit na ngumiti sa pananabik. Habang umaagos ang dugo ng Destruction Dragon Race sa mga ugat nito, ang Black Destruction Dragon ay palaging may hilig sa pakikipaglaban. Ang paggugol ng napakatagal sa space-time robe ay nag-iwan sa Black Destruction Dragon na lubhang napigil at nanlumo. Ngayong nagkaroon na ito ng pagkakataong lumaban, hindi nito pinansin ang lahat ng bagay at diretsyong sinisingil ang Ancient God Ice Flame. Swish! Ang Black Destruction Dragon ay naging itim na apoy nang sumugod ito sa Ancient God Ice Flame. Sinundan ni Zhao Kong ang Black Destruction Dragon sa pag-atake sa Ancient God Ice Flame. Haharapin natin ang taong ito. Tumawag si Zhao Fang. Alam ng Ancient God Origin Jade ang ibig niyang sabihin. Isang berdeng kristal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay, at ginamit niya ito upang magpaputok ng malakas na alon ng enerhiya sa Ancient God Dark Crow. Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Power sa kamay ni Zhao Fang ay agad na natipon sa isang malapad na silver sword. Swoosh! Swoosh!
Dalawang malalakas na hiwa ng espada ang lumipad patungo sa Ancient God Dark Crow na parang kidlat. Whoosh! Ang Ancient God Dark Crow ay nagwagayway ng manggas, kaagad na lumikha ng makapal na itim na fog ng lason sa paligid niya. Sa sandaling ang mga pag-atake ni na Zhao Feng at Ancient God Origin Jade ay pumasok sa nakal-alasong fog na ito, nagsimula silang hamina. Swish! Ang Jade Sword Wave ng Ancient God Origin Jade ay agad na lumabo, at nang makarating ito sa Ancient God Dark Crow, madali niya itong nabasag. Hihihi, ang aking Black Decay Poison ay maaari ding makasira ng Divine Power. Ang Ancient God Dark Crow ay tumawa ng masama. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang Chaos Origin Sword Slash ni Zhao Feng, at hindi pa ito masyadong hamina. Boom! Bang! Sa kanyang kawalang ingat, ang Ancient God Dark Crow ay tinamaan ng Chaos Origin Divine Sword, na nag-iwan ng malagim na sugat sa kanyang katawan, kung saan umagos ang dugo. Gago! Ang divine power ng batang ito ay may nakakalamon na katangian na hamarang sa karamihan ng mga epekto ng aking lason. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Dark Crow. Bigla niyang napagtanto na medyo kinontra siya ni Zhao Feng. Siya ay bihasa sa mga lason, at ang mga pag-atake na ginamit niya ay kadalasang nagdulot ng patuloy na pinsala. Samantala, ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Feng ay patuloy na nakaka-absorb ng iba pang enerhiya. Sa kabaligtaran, ang mga paputok na pag-atake ng Ancient God Ice Flame ay medyo sumalungat kay Zhao Feng. Ginamit ng Ancient God Dark Crow ang kanyang Divine Sense para makita kung ano ang sitwasyon, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha sa gulat. Bagamat ang Black Destruction Dragon at Zhao Kong ay wala sa pinakamataas na rank 9, silang dalawa na nagtutulungan ay talagang may kapangyarihan. Ang Black Destruction Dragon ay nagtataglay ng bloodline ng Destruction Dragon Race at nagawang sugpuin ang bloodline ng Ancient God Ice Flame. Bukod dito, mayroon din itong hindi kapanipaniwalang lakas sa sarili nitong karapatan, at ang Destruction Dragon body nito ay napakalupit at mabangis. Para kay Zhao Kong, ang kanyang Eyes of Spacetime ay halos nasa quasi-god eye level. Siya ang may pananagutan sa pagsugpo at paghadlang sa Ancient God Ice Flame. O hindi. Ang Ancient God Dark Crow ay biglang nakaramdam ng panganib. Swish! Biglang lumitaw si Zhao Feng sa likod niya. Ibinaba ang Chaos Origin Divine Sword pababa. Bago lumapag ang espada, isang malakas na space-time na enerhiya ang bumalot sa Ancient God Dark Crow, na nagpapabagal sa kanyang mga reaksyon at naging dahilan upang hindi siya makaiwas. Kalokohan. Ang Ancient God Dark Crow ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at naglabas ng isang napakarilag na perlas. Boom! Bang! Sumabog ang madilim na berdeng perlas, na nagpakawala ng 5 kulay na fog na bumabalot sa Ancient God Dark Crow at Zhao Feng. Chaos Heaven Void Ring. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang defensive kill para pigilan ang paputok na lason na ito. Samantala, ang kanyang espada ay nagpatuloy sa pag-ugoy pababa sa Ancient God Dark Crow. Sa oras na ito, ang 5 kulay na fog ay nagtipon sa paligid ng Ancient God Dark Crow, na bumubuo ng isang hadlang ng lason. Boom! Bang! Ang Ancient God Dark Crow ay itinapon pabalik ng ilang linang espada ni Zhao Feng, ngunit ang pagtatanggol na hakbang ngayon ay nangangahulugan na hindi siya nagdusa ng malalaking sugat. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpaputok ng isang baluktot na bolt ng Tribulation Lightning Flame. Crack! Kakahinto lang ng Ancient God Dark Crow nang sumabog ang Tribulation Lightning Flame sa kanyang kaluluwa. Arg! Hinawakan ni Ancient God Dark Crow ang kanyang ulo at napaungol. Pumunta ka. Hinablot muli ni Zhao Feng ang Ancient God Origin Jade, pagkatapos ay tinawag niya muli ang Black Destruction Dragon at Zhao Kong at tumakas. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga mata ng Ancient God Ice Flame ay kumislap ng malamig na liwanag. Dapat ay tapos na ang Ancient God Origin Jade, ngunit lumitaw si Zhao Feng at sinira ang kanilang maselang plano. Space-Time Barrier. Inactivate ni Zhao Feng ang Space-Time Robe, na lumikha ng magkakapatong na mga layer ng hindi malinaw na enerhiya upang harangan ang landas ng Ancient God Ice Flame. Maliban kung dumaan siya sa Space-Time Barrier, hindi magagamit ng Ancient God Ice Flame ang anumang mga diskarte tulad ng Spatial Blink o Instant Movement. Ngunit tulad ng sinubukan ng Ancient God Ice Flame na dumaan sa Space-Time Barrier,
Naramdaman niya ang pagkakatali at pagharang ng isang malakas na space-time intent. Sa kabilang panig, ang Ancient God Dark Crow ay natatakpan ng mga sugat at sa kahabag-habag na kalagayan. Kalokohan. Sa oras na nakalusot ang Ancient God Ice Flame, wala nang makita si Zhao Fang. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang pagnganga ng ngipin sa galit. Ang space-time robe. Space-time intent. Masyadong mabilis ang batang ito. Hindi natin siya mahuhuli. Ilang saglit, nakatayo lang silang dalawa na may napakalungkot na ekspresyon. Isang walang kabuluhang paparating na rank 9 ang inagaw ang Ancient God Origin Jade mula mismo sa ilalim ng mga mata ng dalawang half-step God Lords, na lubos silang pinahiya.